18 years old. Palihim akong ng mister ng ate ko. Hanggang sa hinahanap-hanap ko na ito. Dear Ate Ann, ako nga pala si Ana, hindi ko tunay na pangalan. 22 years old na ako ngayon pero nagsimula ang lahat nung 18 pa lang ako. Simpleng probinsyana, tahimik, mahiyain at palaging nasa bahay lang. Lumuwas ako ng Maynila para mag-aral at pansamantalang nakitira sa ate ko habang naghahanap ng dorm. Mabait ang ate ko, sobrang bait. Isa siya sa mga taong hindi mo gugustuhing saktan. Nasa kanya na lahat, kabaitan, sipag, tiyaga. Kaya siguro napakasakit isipin na ako ang magiging dahilan ng pagguho ng buhay niya. Noong una hindi ko naman talaga pinapansin ang asawa niya. Tahimik lang din yon pero palatawa, laging may birong banat. Yung tipong binibigyan ka ng extra ulam kapag alam niyang paborito mo. O di kaya bibili ng milk tea at sasabihing para sa bunso. Akala ko kuya-kuyahan lang. Akala ko ganun lang talaga siya. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa pakiramdam ng may humahawak sa hita ko. Naka-shorts lang ako noon kasi mainit at nasa sala lang ako natutulog. Nagkunwari akong tulog habang ramdam ko ang paggapang ng kamay niya. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako tumutol. Kinabukasan, wala akong sinabi. Ganun na lang ulit. Paulit-ulit. Hindi ako nagsusumbong, hindi rin ako umaangal. Hanggang sa dumating ang gabi na ginising niya ako. Tahimik siyang umupo sa tabi ko at sabing, "Huwag kang matakot, saglit lang to." Doon nagsimula ang lahat. Ginawa niya. Hindi ko na kailangang idetalye, alam niyo na siguro. Ang mas masakit, hindi na ako tumanggi. Gabi-gabi tuwing tulog na si ate, pupunta siya sa akin. Hindi ko alam kung kailan ako bumigay. Hindi ko alam kung kailan ko tinanggap. Pero ang alam ko, dumating ang panahon na hinahanap-hanap ko na kapag hindi siya dumarating ko. Sa tuwing wala siya. At doon ko na-realize, mali na to. Mali pero hindi ko mapigilan. Nagkukunwari pa rin akong inosente sa harap ni ate. Tinatawagan ko pa siya kapag late siya sa work. Ginagawa ko lahat ng paraan para makauwi siya ng mas maaga, pero hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para matigil ang ginagawa namin ng asawa niya. Pero kahit anong iwas ko, kahit anong dasal ko, pag nandyan na siya, bumibigay ako. Tumitigil ang konsensya ko. Parang nawawala ako sa sarili kong katawan. Hanggang ngayon, lihim pa rin namin to. Wala pang nakakaalam. Pero ako, araw-araw akong kinakain ng konsensya.